Taon ng 1971, nagsilang si Marieta ng dalawang batang lalaki. Sa edad niya na yon, nanganak pa siya ng kambal. Sa bagay, meron silang lahing kambal, kaya hindi na katakataka. Noong mga panahon na ito, tahimik na ang kanilang pamumuhay, malayo na sa kaguluhan. Hindi katulad nung una-unang nagsasama si Marieta at si Nartate. Si Nartate kasi ay isang mahusay na antingero at marami itong nasagasaan na kalaban. Habang si Marieta naman ay nagsisilbing taong bahay lang at si Nartate ang siyang bumubuhay sa kanila sa bukid. Nangisilang ang batang sanggol. Doon na ito sa bayan na kanilang nilipatan. Sadyang napakatahimik at ni minsan hindi sila natagpuan ng mga taong may sama ng loob sa kanila. Mabilis na lumipas ang panahon. Kapwa 10 taon na ang kambal na may pangalan na Rio at Aton. "Oh, dyan lang kayo ha. Baka mamaya lumayo na naman kayo. Dito lang po kami, inay," wika ng isang bata. Kinagabihan, dito ay mamimiligro ang buhay ng pamilya ni Marieta at Nartate. Dahil isang gabi, ramdam nila yung init sa buong paligid. Pero nung mga panahon na yun, Disyembre, kaya't imposibleng maging mainit sa paligid. May naramdaman na kakaiba noon si Nartate dahil alam niya ang ganong klase ng pagpaparamdam hanggang sa hindi nga ito nagkamali. Dahil may kumatok sa kanilang pintuan at alangan pa si Nartate na buksan yun. "Huwag mong bubuksan." "Bakit?" "Basta huwag mong bubuksan." Dahil sa makulit si Marieta, binuksan niya ang pintuan at tumambad sa kanya ang isang lalaking medyo pamilyar sa kanya. "Ano pong kailangan po nila?" "Magandang gabi, Mrs. Nandyan ba si Nartate?" Nandito ho." "Sino yan? Sabi ko naman sa'yo huwag mong buksan eh." "Kamusta, Nartate?" "Akdal?" "Oh, para ka nakakita ng demonyo." "Bakit hindi nga ba? Paano mo kami nahanap?" "Ikaw naman. Wala ka bang bilib sa kakayanan ko? May 2 bata." "Akdal, wag ang pamilya ko." "Talagang hindi. Hindi mo naman ako katulad na pati mga batang walang muwang ay pinapas lang. Halika rito, Nartate. Dalian mo. Halika. Para na rin walang madamay. Di ba yon ang gusto mo? Halika." Paglabas ni Nartate, tinraidor siyang saksakin ng lalaking may pangalan na Akdal. Kitang-kita ni Marieta at ng 2 bata ang sinapit ng kanilang padre de pamilya. Hindi pa ito nasiyahan dahil hinatak nito si Nartate at dinala ang katawan kung saan-saan. Iyak ng iyak ang 2 batang wala pang muwang nung mga panahon na yon. Kinabukasan, dito nila natagpuan ang patay na katawan ni Nartate. Marami ding mga tao noon ang nakikiisyoso. Karumal-duma lang sinapit ng katawan ni Nartate dahil tanggal ang isang mata, putol ang kamay at paa. At hindi lang yon, maging ang kanyang tiyan ay nawarak. Nakita ang mga gamit ni Nartate na nasa ilalim at nadaganan lang at pilit naman itong kinukuha ni Marieta sa mga taong
pilit ding nag-uumangkin. Sa amin ho yan. Ibigay niyo yan sa amin. Walang nagawa noon si Marieta nang itakbo ito ng ibang mga kabinataan. Yun ding oras na yon, ibinurol si Nartate sa kanyang bahay. Dumating si Kanole ng ikahuling gabi ng burol at nagulat siya sa kanyang mga nasaksihan. Ano nangyari? Sinong may gawa nito sa kanya? Si Akdal. Ano? Paano nangyari yun? Patay na si Akdal ah. Hindi po namin alam. Ang dalawang bata ay walang tigil sa pagluha. Gustong gusto nilang gumanti. Kaya lang ang problema, maliliit pa sila ng mga panahon na yun. Ano nga bang magagawa ng isang bata na mahina pa ang buto at hindi pa kayang tumayo sa sarili nilang mga paa? Kinabukasan, nilibing na ang patay na katawan ni Nartate. At yun ding oras na yon nagpaalam na si Kanole. Ngayon, nag-iisip naman si Marieta. Paano niya ngayon mabubuhay mag-isa ang dalawa niyang maliit na anak? Nanay? Oh, Aton. Bakit? Hindi ba tayo alis dito? Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Yung malayo dito. Ayoko na rito, Nay. Aton, wala tayong lilipatan. Ito lang ang lugar para sa atin. Ayoko rito. Hindi ko gusto rito. Dito namatay ang itay eh. Ang arte mo naman, Aton. Bakit, Rio? Gusto mong mamatay din dito? Huwag mong sinasabi yan. Masama ang mga ganyang salita. Masama? Talagang masama. Nakita nyo naman nangyari kay itay. Tapos gusto nyo dito pa rin kayo. Kung gusto nyo, alis na lang ako. Saan ka naman pupunta? Wala kang pakialam. Basta, aalis ako. Kahit ganun pa lang ang edad ng batang si Aton, tila ba advance na ito mag-isip. Palagi kasi noon sinasabi na ayaw na niyang magtagal pa sa lugar na yon. Dahil nga, doon namatay ang kanilang ama. Makalipas pa ang 2 araw, ang batang si Aton ay umalis kung saan-saan napadpad ang bata. Hanggang sa inabot siya ng 1 linggo sa paggagala. Naiwan si Rio at si Marieta sa bahay. Ganon pa man patuloy pa rin ang buhay. Hanggang sa isang gabi, si Akdal ay bumalik. Gulat na gulat si Marieta at hindi nito alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang anak. Dahil hindi naman siya katulad ng kanyang asawa na may kaalaman. Pero kahit sabihin na may kaalaman ang kanyang asawa, nagawa pa rin itong paslangin ni Akdal. Akdal, anong ginagawa mo dito? Marieta, magandang araw. Umalis ka na. Napatay mo na si Nartate. Oh, naalala ko kasi na meron pa akong sukli. Anong sukli? Sukli. Maliit na bagay. Hoy baboy. Sinong baboy? Ikaw. Halika. Ayoko. Ayoko sa'yo. Wag ang anak ko. Wag ang anak mo? Sino? Ikaw, Marieta. Ha! Kahit may itsura ka, hindi kita papatulan. Tandaan mo yan. Ikaw, baboy. Di ba mahal mo nanay mo? Oo. Mahal na mahal ko nanay ko. Pwes, mamili ka. Sasama ka sa akin ng maayos? O ang nanay mo kukunin ko? Wala. Wala akong pipiliin.
Oh, come on. Isa lang. Huwag ka mag-alala. Kapag sumama ka sa akin, bibigyan kita ng maayos na buhay. Hindi yan totoo. Pinatay mo ang Itay. Halika na kasi. Gusto ka lang naman makalaro ng anak ko. Masama ba yun? Kesa naman nagtsatsaga ka sa bulok at pangit na kubo na to. Doon ka na lang sa mansyon ko. Marieta, sabihin mo sa anak mong baboy na malaki ang aking bahay. Doon maraming pagkain. Doon masarap matulog. Malambot ang kama. Umalis ka na, Akdal. Ikaw naman, Marieta. Para mo namang sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi ko. Di ba nga nakarating ka na noon sa bahay? Kayo ng asawa mong si Nartate? Kaya lang talagang pinagplanuhan nyo kong ibaon sa lupa. Sa pag-aakalang mapapasa inyo ang aking kayamanan. Hindi totoo yan, Akdal. Walang katotohanan ng sinasabi mo. At paanong wala? Sinabi sa akin yun ng mga kamag-anak ko na kayong dalawa ang siyang gumawa ng paraan para ibaon ako sa lupa. Pero mabuti na lang dahil meron pa ring pintig ang aking puso na siyang naging dahilan kung bakit nakaahon ako sa aking pinaglibingan. Marieta, ibigay mo na sa akin ang anak mong mataba. Doon tataba siya ng mahusay. Ano? Ayoko. Dito lang ako sa nanay ko. Makulit ka pala eh. Ang batang si Rio ay natigal po ni Akdal. Wala namang nagawa si Marieta nung mga oras na yun. Kaya't dinala yung bata ng walang kamalay-malay. Makalipas ang isang araw, ang batang si Aton naman ay umuwi. Nay? Nay? Oh, si Rio, nasaan? Wala na. Anong wala na? Nasaan siya, inay? Wala na nga. Nagimbal ang batang si Aton nang sabihin ng kanyang ina na kinuha ni Akdal ang kanyang kakambal. Nang dahil doon, mas lalo siyang nagtanim ng sama ng loob. Nakakadalawa ni Akdal na yan ah. Sino ba siya, inay? Ano bang kasalanan ng pamilya natin sa kanya? Hindi ko alam ang mga sinasabi niya. Hindi ko alam. Nang dahil dito nag-isip ng paraan ng bata. Sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang maging katulad ng kanyang ama. Para balang araw, siya ay makapaghiganti. Kaya lang, papaano? Siguro, inay, kung di ako umalis, nakaligtas pa sana si Rio. Wala ka ring magagawa. Mabuti na nga lang umalis ka eh. Kung nagkataon, baka dalawa pa kayong kinuha ni Akdal. Nay, bakit di tayo magsumbong sa mga pulis? Akala mo ba hindi ko yung ginawa? Ginawa ko na yun. Wala naman silang magawa din. Nay, yung mga gamit ni Itay. Anong gamit? Yung mga gamit niya. Yung mga anting-anting niya. Nasaan mga yun? Wala na. Tinakbo ng mga taong nakapulot. Ganun ba? Di ba, Nay? Meron siyang kaibigang matanda dito sa atin. Si Manong Ponsong ba? Baka patay na rin yun. Hahanapin ko siya, Nay. Saan mo siya hahanapin? Kahit saan. Umalis ang batang si Aton nung oras na yon. At si Marieta naman ay nag-aal sa balutan na rin. Meron kasing nag-alok sa kanya ng trabaho bilang kasambahay. At pumayag naman din daw ang kanyang amo na kung sakali ay pwedeng dalhin doon ang kanyang mga anak. Mabuti na lang at nakatiyempo sila ng mabait na amo dahil bibigyan sila
ng sariling tulugan at libre ang lahat. Nahanap nga noon ng batang si Aton ang matandang Ponsong. Tao po! Ito nga ba yun? Ano yon? Sino ka? Po, ako po si Aton. Anak po ako ni Nartate. Kayo po ba si Manong Ponsong? Oo. Halika, pumasok ka sa loob. Opo. Oh, iho. O bakit? Ano nga tinatnapadpad ka rito sa aking bahay? Manong, nabalitaan niyo po ba yung nangyari kay tatay? Hindi. Bakit? At ano nangyari sa iyong ama? Wala na po siya. Ano? Paano wala na? Pinatay po siya nung lalaking nagngangalan na Akdal. Ay bakit hindi niyo sinuplong sa mga kapulisan? Ginawa na po yun ng inay. Wala naman po silang magawa. Ang mas masakit pa po dun, yung kapatid kong si Rio. Kinuha po ni Akdal. Ay Diyos ko naman. Napakasakit naman ng sinapit ng inyong buhay. O teka, yan lang ba ang sadya mo sa akin? Manong Ponsong, kung inyo pong mamarapatin, gusto ko po sanang maging katulad ni Itay. Ano? Iho, baka hindi mo alam kung ano ang hirap na dinanas ng iyong ama. Tapos gusto mong maging katulad niya. Opo, at kung maaari po sana, kayo na lang po ang magtuturo sa akin. Iho, hindi mo ba nakikita ang aking kalagayan? Nakaupo na lang ako. Hindi na makatayo. Ngayon, paano pa kita tuturuan? Sige nga. Manong Ponsong, ganito na lang po. Baka po meron kayong mga gamit dyan. Pamana nyo na lang po sa akin. Iho, meron akong mga gamit. Pero syempre, meron din akong mga anak at apo. Sila ang magmamana at hindi ikaw. Pasensya ka na, iho. Sana'y naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Opo, pero teka. Yung mga gamit ng iyong ama, nasaan? Wala na po. Itinakbo ng mga taong nakakita sa bangkay ng Itay. Ay, akala naman ng mga tao na yon na mapapakinabangan nila ang gamit ng iyong Itay. Palibhasa mga kulang sa kaalaman. Palibhasa kapag nakakita ng gamit, aakalain nilang basta na lang yon isinusuot. Iho, meron ka pa naman dapat lapitan para maabot ang pangarap mo na maging katulad ng tatay mo. Ano pong ibig niyang sabihin? May kaibigan siya. Nole ang pangalan. Hanapin mo siya. O kaya naman maghalungkat ka sa mga naiwang gamit ng iyong ama. Tiyak na nakalagay roon ang address ng taong yon. Oo nga, tama. Sa pag-uwi ng batang si Aton sa kanilang bahay, nagulat siya dahil wala roon ang kanyang ina. Ganon pa man, naghalungkat ang bata sa mga naiwang gamit ng kanyang ama. Kaya lang, wala siyang nakita. Nagpalipas ng ilang araw ang bata dahil inaantay niyang umuwi ang kanyang ina. Aton? Nay, saan ho kayo nang galing? Halika, sumama ka na sa akin. Saan po? Doon. May trabaho ng nanay. Doon na tayo matutulog. Meron tayong sariling kwarto doon. Nay, kayo na lang po. Bakit?
Pupunta na lang po ako kay Manong Nolesto. Ano? Oo, gusto ko maging katulad ni Itay. Hindi ako makapapayag na ganun-ganun na lang ang ginawa nila kay Itay at sa kapatid ko. Nay, 10 taon na po ako. Gusto kong tumayo na sa sarili kong paa. Tsaka isa pa, si Mamang Noli naman ang makakasama ko. Alam ko naman na mabait siya, katulad ng sinasabi palagi ni Ama. Gusto kong matuto. Gusto kong maging katulad niya. Balang araw, Inay, babalik ako. Anak, mahirap yung sinasabi mo na yan. Hindi yan basta-basta. Alam ko po yun, Nay. Paano na pag-aaral mo? Sa eskwela? Di ba sabi mo, gusto mo maging sundalo o kaya pulis? Nay, kakalimutan ko na mga bagay na yan. Hindi ba kayo natutuwa? Gusto kong maging katulad ni Itay. Mas marami ako matutulungan. Nay, saan bang bahay ni Mamang Nole? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Napapansin ng batang si Aton na para bang hindi nagsasabi ng katotohanan ang kanyang ina. Dahilan kung bakit mas pinili niyang doon na lang sa bahay. Ayaw niyang sumama sa kanyang nanay kahit sabihin na meron na silang maayos na tulugan. Umaasa kasi ang batang si Aton na isang araw ay mapapadpad si Kanole sa lugar na yon. Makalipas pa ang 1 linggo, nagpapalaki na ng katawan ng bata dahil sa mahirap nitong trabaho sa bukid. Hanggang sa isang araw, si Manong Ponsong at ang kanyang anak ay dumarating. Yung anak ni Manong Ponsong ang nagtutulak ng wheelchair. Tay, eto na tayo sa bahay. Nung kaibigan niyong namatay. Salamat, anak. Buksan mo yung pinto at papasok ako. Sige, Tay. Oh, sabi ko na nga ba, Aton? Nandirito ka pa rin. Manong Ponsong? Bakit po? May nahanap ka bang address ni Nole? Wala po. Ay, tamang-tama. Nung pagkaalis mo kasi, naghalongkat din ako ng mga gamit ko. Tiyempong may naiwan pala akong papel doon at nakasulat dito ang address ni Nole. Nagpadala ko sa kanya ng sulat kahapon. Kaya Aton, asahan mo nang baka sa isang araw lang, nandirito na si Nole. Talaga po? Maraming salamat po, Manong Ponsong. Wala yon. Anak ka ng aking kaibigan. Kaya't natural lang din na tulungan kita. Dapat lang din na magpalakas ka, iho. Para balang araw, may paghiganti mo ang iyong ama. At kung papala rin, baka buhay pa ang kapatid mong si Rio. Sige na. Siya nga pala, habang wala pa siya, kung wala kang makakain, pumunta ka lang sa bahay, ha? Opo, Manong Ponsong. Pero teka, napansin ko parang gumugulang yata yung katawan mo. At kung titignan ng itsura mo, iho, para bang binatang binata ka na. Aba, talagang meron kang pinaghahandaan, ano? Opo. Para po hindi ako mapahiya kay Manong Nole. Gusto ko pong makita niya na maganda na katawan ko para tanggapin niya ako bilang isang mag-aaral. Iho, nagkakamali ka. Hindi naman porket malaki ang pangangatawan ng isang tao ay dapat nang tanggapin ni Kanole bilang isang mag-aaral. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, si Kanole na ang bahalang magdedesisyon kung dapat ka ba talagang tanggapin. Anak, halika, itulak mo na ako. Sige, Tay.
Mag-iingat ka rito ha, Aton. Kung kailangan mo ng pagkain, pumunta ka lang sa bahay. Sige po, Kuya Darwi. Hindi agad nakarating si Kanole sa bahay ng bata dahil meron pa siyang ibang inasikaso na mas importante pa doon. Isang gabi tsaka palang dumating si Kanole at kasalukuyang nag-iihaw ng ibon ang batang si Aton. Anong oras kaya darating si Manong Nole? Tsaka kailan? Ang bango niya na. Ha? Manong Nole? Kayo po ba yan nasa labas? Ako to. Sige na, buksan mo na. Opo. Aba, ang sarap niya na. Tama-tama yata yung pagdating ko ah. Opo talaga. Kain po tayo. Hindi bale. Bago tayo kumain, ano ba yung sulat na pinadala sa akin ng kaibigan ng iyong ama? Totoo ba yun? Opo, Manong Nole. Wala na rin po kasi yung kakambal ko eh. Ano? Ano nangyari? Umalis lang po ako ng ilang araw. Pagbalik ko po rito, wala na yung kakambal kong si Rio. Bakit? Sabi po ng inay, bumalik daw po si Akdal. Kinuha raw po yung kapatid ko. Sobra na siya. Kaya nga po, Manong Nole, alam ko po na naiintindihan ninyo ang mga gusto kong mangyari. Opo, isa lang akong paslit na batang wala pang mawang sa mundo. Pero alam ko na po ang nangyayari sa paligid ko. Gusto ko po sanang maging katulad ng aking itay. Sana po payagan niyo po ako. Oo naman. Kaya nga ako pumunta rito eh. Pero teka, si Marieta. Nasaan si Marieta? Nagtatrabaho po. Ipinagpaalam ni Kanole kay Marieta ang batang si Aton. Sa kabutihang palad, pinayagan naman siya. Sinabi din noon ni Marieta na kung maaring pwede bang dalaw-dalawin si Aton kada isang buwan. Sabi naman ni Kanole walang problema roon. Pero kung ang bata ay uuwi, yun ang hindi po pwede. Dahil walang araw na hindi sila mag-aaral. Nagulat pa nga noon si Marieta dahil 10 taon ang kailangang igugol ng bata para lang doon. Ano, 10 taon? Anong klaseng kurso ba yan? Marieta, ganun talaga. Hindi naman to basta kurso lang. Tsaka ang kurso na to, hindi mo makikita kahit saang eskwelahan. Sige na po. Oo, sige papayag ako. Mabilis na lumipas ang panahon. Kung nung una-una kada buwan, nadadalaw pa ni Marieta ang kanyang anak. Pero nang lumaon, minsan na lang sa isang taon. At ang mas mahirap, hindi na rin nakakadalaw si Marieta. Ganon pa man nakakatanggap ng sulat ang bata mula sa kanyang ina. At sinasabing ayos lang siya. Aantayin lang din ng pagkakataon na makapagtapos ang bata sa pag-aaral ng lihim na karunungan para ito'y makauwi. Sad pa sa sulat ni Marieta, meron na siyang bagong asawa, kaya't huwag siyang mag-alala. Mabait naman daw ang kanyang napangasawa, responsable, at higit sa lahat may anak na rin sila. Oh, may problema ka ba, Aton? Wala naman po. Kaya lang, yung sulat ni inay. O bakit? Anong nangyari? May asawa na raw po siya eh. Ano? Nag-asawa pa si Marieta? Opo, Manong Nole, tsaka may anak na raw po sila. Sa bagay,
Hindi naman natin maaaring pigilan ng isang tao. Katulad mo, meron kang pangarap sa buhay na maging katulad ng iyong ama. Kaya nga, eto ka sa akin ngayon. At ang nanay mo, siguro gusto ka pa niyang makasama. Tapos, pag nakasama ka niya, ang gusto niya sigurong mangyari, maayos na ang buhay niyo katulad niyan. Ayon ka mo sa sulat, okay naman. Yung asawa niyang bago, mabait. Yun na nga po. Pero Aton, galit ka ba sa nanay mo? Hindi po. Ba't naman po ako magagalit? Wala naman ako magagawa at saka wala naman na si Itay. Aton, 5 taong ka na sa akin. Paglabas mo rito sa akin, anong una mong gagawin? Ang una kong gagawin? Hahanapin ko kakambal ko. Nararamdaman ko kasi buhay pa po siya. Tama yan. Opo. Mabilis na lumipas ang panahon. Magbe-21 na ang batang si Aton sa piling ni Kanole. Aton? Po? Ano? Ready ka na ba? Saan po? Aton, di ba ngayong buwan malapit ka nang mag-21? Opo. Sige. May sorpresa ako sa iyo. Sa mismong 21 kaarawan ni Aton, ito na rin ang kanyang pagtatapos. Naka-10 taon na kasi mahigit si Aton at sa nakikita ni Kanole karapat dapat na itong magtapos dahil marami na rin siyang natutunan. Sige na Aton, lumakad ka na. Puntahan mo na nanay mo. At syempre, hanapin mo ang iyong kakambal. Opo, salamat po. Kahit kaarawan noon ni Aton, umalis siya sa piling ni Kanole at bumalik siya sa kanyang ina. Nung una nahirapan siyang hanapin ang kanyang nanay dahil nga wala na ito sa luma nilang bahay. At ayon din sa mga nakapagsabi, ang lupang kanilang tinitirikan, mahigit 4 taon na ang nakalilipas nang ito ibenta. Nay, ikaw talaga. Alam ko naman inay, na mahal mo pa rin ako. Sa ayot sa gusto mo, makikita kita. Iba yata mga natutunan ko. Makalipas ang 2 araw, natunton ni Aton ang bahay ng kanyang ina at ng bago nitong asawa. Nung una, hindi siya makilala ng kanyang nanay. Bukod kasi sa tumangkad si Aton, lumaki ng lumaki ang kanyang pangangatawan. Aakalain mong batak sa pag-gym ang katawan ni Aton. Nay, ako na ho ito. Si Aton. Ano, Aton? Sinong kausap mo, mahal? Nay, siya na ba yung bago mong asawa? Oh, sino ka? Domeng. Siya yung sinasabi kong anak kong si Aton. Oh, Aton? Mabuti naman at naalala mo pa nanay mo. Sino naman pong hindi makakaalala sa mga magulang natin? Oh, huwag kang magalit. Ikaw naman. Halika, pasok ka. Pagpasok ni Aton, dito niya nakilala ang bago niyang kapatid. Kuya Aton, ikaw ba yan? Oo. Ako ito, Nay. Siya yung kapatid ko. Oo, siya si Junior. Nalungkot si Aton nang sabihin ng kanyang ina na talagang hindi na nakita pa ang kanyang kakambal. Yung gabing yun, niyaya siya ng inuman ng stepfather niya. O Aton, tagay? Sige po. Mabuti naman at natuto kang uminom doon.
Ang totoo po niyan, bawal po kaming uminom doon. Dahil sa inaayan niyo po ako, hindi po ako tatanggi bilang pagrespeto. Ano po bang pwedeng itawag sa inyo? Ikaw, pwedeng Domeng, pwedeng tatay, at pwede ring daddy. Ikaw, anong gusto mo? Tito na lang po. Sige. Siya nga pala. Sabi ng inay mo, mahigit 1 dekada ka nag-aral. Doon kay Nole, tama? O ngayon, ano natutunan mo sa kanya? Marami po. Sobrang dami. Ang pag-inom, hindi ba itinuro? Hindi po. Mabuti naman at pinagbigyan mo ako. Bakit naman po hindi ko kayo pagbibigyan? Wala namang masama. Siya nga pala. Simula nang mapangasawa ko nanay mo, di na siya bumalik sa malaking bahay nang pinagtatrabahuhan niya. Katulad ng ipinangako ko sa iyong inay, aalagaan ko siya. Siguro naman, Aton, hindi naman siguro masama ang loob mo, di ba? Bakit naman po sasama loob ko? Mabuti naman kung ganun. Kasi patay naman na tatay mo, di ba? Oho, basta ang akin lang po, tito. Ayoko na. Paiiyakin mo nanay ko. Wag na wag mong sasaktan ng nanay ko. Kahit hindi mo yan sabihin, hindi mangyayari yun. Pangako. Siya nga pala. Nabanggit sa akin ng iyong inay na yung si Akdal. Napakalayo ang lugar nun dito. Tiyak na mangangailangan ka ng pera para pambili ng pagkain. Hindi na po. Kaya ko pong mabuhay kahit tubig-tubig lang. Ano? Ano bang sinasabi mo, ha, Aton? Isa po yan sa aking natutunan. At nasanay na po ang aking bituka na kahit sa loob lang ng 1 linggo purong tubig kaya ko mabuhay. Ganyan po ang aking maestro. Dahil sa daming nakabaon na mga mutya sa kanyang katawan, minsan hindi na po siya nakakaramdam ng gutom. At kapag kumain po siya sa loob ng 1 linggo, bonus na lang po yun sa sarili niya. Ganun ba? Napaka mahiwaga pala ang buhay ng tao na yan. Maging ikaw, namana mo na, Aton. Opo, tito. Kaya po salamat na lang po sa ibibigay niyo sa aking pera. Hindi ko po yan kailangan. At yung perang inaabot niyo po sa akin, gastusin niyo na lang po sa kapatid ko. Tapos kay inay. Sige. Kailan mo ba planong hanapin ang kakambal mo? Kahit po bukas. Importante lang po sa akin ngayon. Nakita ko ang inay at nakakasigurado kung nasa maayos siyang kamay. Oo naman. Tama ka ron. Kinabukasan bago sumikat ang araw, hawak na ni Aton ang lahat-lahat ng tamang impormasyon kung saan ba nito makikita ang tinitirhan ni Akdal. Madali siyang nagtungo roon. Halos inabot siya ng 3 araw bago niya ito marating. Akdal, makikita rin kita. Sinisigurado ko yan. Kung saan saang bahagi nasuot ang batang si Aton. Hanggang sa nakakita siya ng mga tao sa loob ng gubat. Nakiisyoso doon si Aton at nakita niyang may lalaking nakahandusay. Ano po nangyari dito? Bakit po may patay? O ikaw! Bawal ka dyan! Dito ka! Nako, pulis pala ito. Kasalukuyan kaming nag-iimbestiga dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng taong ito. Sige po. Ayon sa mga nakita ni Aton, ang taong yon ay hindi basta na lang pinatay ng kung sino. Halatang biktima ito ng aswang.
Chip? Oh, ano? Mukhang biktima yata ng aswang tong tao. Ano? Anong aswang? Hoy Sargento, hindi totoo mga aswang. Pero Chip, ayusin mo pag-iimbestiga. Ayusin mo! Yes sir. Excuse me po. Ano yon? Dalihan mo at meron akong ginagawa. Aswang nga po ang pumatay sa kanya. At isa ka pang bata ka. Hindi po ako bata. 21 anyos na po ako sir. Ano naman? Hindi ko naman tinatanong. Umalis ka na nga rito. Nakakabala ka lang sa ginagawa naming investigasyon. Nilayasan na lang ni Aton ang mga tao na yon. Sa kabila pala ng kagubatan ay merong kabayanan. Kapansin-pansin ang pagiging busy ng lugar na yon. Ang dami namang tao rito. Sana matagpuan ko rito yung kapatid ko. Lumapit si Aton sa isang babaeng tindera. Dahil ewan ba niya kung ano ang nagtulak sa kanya kung bakit nilapitan niya ang tinderang babae na maganda. Excuse me po? Ano yon? Magtatanong lang po. Sige, ano yon? Nakita niyo po ba yung kapatid ko? Ano? Meron ka bang hawak na larawan? Wala po eh. Hoy, niloloko mo ba ako? Magtatanong ka kung nakita ko yung kapatid mo? Wala kang dalang larawan? Kasi ang ganda mo eh. Natulala ang babaeng yon matapos sabihin ni Aton na maganda siya. Halata naman ding kinilig ang babae. Habang sila'y nagtitinginan at hindi nag-uusap, yung isang kapwa nito tindera ay lumapit at sinabing, Hoy bakla! Sinong katitigan mo? Ito? In fairness, macho. Sige, aalis na ako. Na hindi man lang nalaman ni Aton ang pangalan ng babaeng yon. Pero sa unang pagkakataon, may taong nakapagpatibok ng puso ni Aton. Doon muna natulog si Aton sa kabayanan na yon. Nakatsyempo lang siya ng isang sirang kubo at doon nagpalipas ng gabi. Bandang 2:00 ng madaling araw nagulantang si Aton dahil sa likhang ingay ng mga tao sa labas ng kubo. Pagsilip niya nakakita siya ng mga taong may bitbit na sulo. Ano kayang meron? Mabilis niyang sinundan ang mga tao na yon hanggang sa kanyang napansin na yung mga tao ay may tinutugis. Aswang! Oo, aswang yun. Hindi ako maaring magkamali. Kahit nasabihing matalas ang pakiramdam ni Aton, ni hindi man lang niya nalaman na ang aswang pala na yun ay dumaan na sa kanyang kubo. Nakihabol si Aton sa aswang, kaya lang sa bilis nito, hindi nila inabutan. At kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagkukumpulan na naman ang mga tao dahil may biktima na naman ang aswang kaninang madaling araw. Grabe, hindi ko masikmura. Habang pinagmamasdan ni Aton ang wasak na katawan ng tao, bumalik sa kanyang alaala kung paano pinatay ni Akdal ang kanyang amang si Nartate. Kahit na hindi niya masikmurang tignan yon, kusang lumapit doon si Aton, dahilan kung bakit siya binitbit ng matabang pulis. Ikaw na naman! Wala ka talagang kadala-dala. Sir, ang tatay ko sir. Ano? Tatay mo siya? Oo. Nang sabihin yon ni Aton, binitiwan siya ng pulis, kaya't tuluyan siyang nakalapit. Kaya lang, nang mahawakan niyang bangkay, dito lang siya nahimasmasan
at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi yon ang tatay niya. Ganun pa man, nagtataka si Aton dahil nang hawakan niya yung bangkay, nakita niya ang muka ng kanyang kapatid na nagmatured na rin. Bata, ikinalulungkot namin ang pagkamatay ng iyong ama. Dito ka na, dahil kami nag-iimbestiga. Hinatak si Aton at nagpadala naman ito. Naiyak na lang siya at akala naman ng mga pulis, iniiyakan ni Aton yung patay. Ganyan talaga ang buhay. Dumarating at dumarating ang oras ng kamatayan. Iho, huwag ka nang umiyak. Pati ako naiyak sa iyo eh. Sir, tulungan niyo po ako sir hanapin ng kapatid ko sir. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid ko, alam kong nandito lang siya. Ipalibing mo muna tatay mo. Hindi ko po siya ama. Ano? Kasasabi mo lang kanina, tatay mo siya. Kaya ka nga umiyak, di ba? Akala ko po kasi pero hindi po talaga. Sir, mahigit 10 taon na po kaming nagkawalay ng kapatid ko. Halos magkamukha po kami, kambal po kami. Tulungan niyo po ako. Sige, trabaho namin yon. Pero sa ngayon, huwag ka munang makialam. Opo. Mabuti na lang at mabait ang pulis na yon. At nangako ito na tutulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Naitanong din ng pulis kung saan ba siya nanunuluyan. Napansin kasi nitong iba ang estilo ng pananalita ni Aton. Halatang ito'y dayuhan at hindi taga roon. Ano? Hindi ka pala taga rito? Oo sir. Kung ganoon, doon ka na lang kaya tumuloy sa bahay ko. Sir, hindi po maaari. At bakit hindi? Masama ka bang tao? Hindi po. Hinahanap ko ho kasi ang kapatid ko. Ayoko naman pong maging palamunin po sa inyo. Maging pabigat. At ayoko rin pong maging trabahador sa bahay po ninyo. Kaya lang po ako napadpad dito dahil po hinahanap ko ang kakambal ko. Gusto ko pagkatao mo. Mahusay kang mga tuwiran. Hindi bale. Pagbibigyan kita. Hindi naman tumuloy doon ang bata, pero yung tulong sa kanya ng matabang pulis ay patuloy pa rin. Isa kasi yung kapatid niya sa hinahanap na ng mga ito. Kaya lang kahit na anong hanap nila, hindi nila matagpuan ang kanyang kapatid na si Rio. Hanggang sa isang araw, naglalakad noon si Aton at kanyang natsambahan ang dalagita na maganda. Teka, sandali po. Di ba kayo yung magandang tindera doon sa palengke? Ay oo. Ikaw si... Aton po. Ako po si Aton. Ang dalagita ay nagpakilala bilang si Bless. Natawa pa nga noon si Aton dahil daw ang pangalan na Bless ay talagang binebless. Isinama si Aton sa bahay ng kanyang mga magulang at eksaktong naroon ang kanyang ama. Itay, si Aton nga pala. Aton? Kamusta ka na Aton? Ayos lang po ako. Dayuhon siya anak? Oo itay. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko po kasi yung kakambal ko. Paano niyo po nalaman na ako'y dayuhan? Halata naman sa pananalita mo. Halata po ba? Hindi bale. Anak, sige na. Magbihis ka na. At yung manliligaw mo, tiyak na darating na mamaya. Nagulat noon si Aton dahil may manliligaw pala si Bless. Hindi naman yon alintana sa kanyang ama. Dahil nga, kaibigan lang ang pagpapakilala kay Aton. Makalipas pa ang 1 oras,
dumarating na ang nasabing manliligaw. Bumaba ito sa isang magarang sasakyan. May kasama pa itong 2 bodyguard. Bless, anak. Nariyan ay manliligaw mo. Natulala si Aton sa lalaking manliligaw ni Bless dahil hinding-hindi siya maaring magkamali. Ito ay kanyang kapatid. Oh, Bless. Kamusta ka na, Bless? Mabuti naman, Rio. At naalala mo kong dalawin. Siyempre naman Pero teka, sino yun Aba, huwag mo sabihing pinagpalit mo na ako, Bless. Hindi. Kaibigan ko yan, si Aton. Aton. Kamusta ka, Aton? Ha? Ayos lang. Diyan ka lang At meron kaming importanteng mahalagang pag-uusapan ng aking mapapangasawa. Sige. Sa kabilang banda, natuwa si Aton dahil nakita na niya ang kanyang kapatid. Kaya lang nakapagtataka. Sa pagkakaalam niya si Akdal ang kumuha sa kanya. Pero paano nangyari? Paanong naging maayos pa ang pamumuhay ng kanyang kapatid sa mga bisig ni Akdal? Pagkatapos ligawan noon ng kanyang kakambal si Bless, pilit nitong isinasama ang babae sa kanila. Ayaw naman noon ni Bless pero gusto ng kanyang ama at kitang-kita rin ni Aton nang balibagan ng kanyang kakambal ng pera yung tatay ng babae. Sige na, anak. Sumama ka na sa kanya. Pero itay. Sige na. Ayos lang yan. Mukhang pera. Yun ang pagkakatingin ni Aton sa ama ni Bless. Ganun pa man, sinubukan ni Aton na sundan ang pagtatakbo ng kanilang sasakyan. Napansin niyang hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod. Halos 2 oras niyang sinusundan ng sasakyan na yun nang ito'y huminto sa harap ng isang mataas na bakod. Mabilis niyang tinalo ng bakod na yon dahil ayaw niyang mawala sa kanyang mga mata ang kanyang kapatid tapos si Bless. Hanggang sa nakita ni Aton na meron palang isang malaking bahay sa likod ng bakod na yon. Papa! Katulad ng sinabi ko sa iyo, Papa. Kasama ko ng aking mapapangasawa. Magaling, Rio. Anong pangalan mo, iha? Bless po. Bless, ha? Sige, mag-bless ka sa akin. Pagpasok nila sa bahay na yun, nakilala ni Aton si Akdal. Palinga-linga pa ito. Nanimoy, may naamoy. Sabay-sabing amoy pa lang. Nakakabusog na. Alam ko ang amoy na yon. Alam ko. Sige, pumasok ka rito sa bahay ko. Welcome sa aking mansyon. Alam ni Aton sa kanyang sarili na hindi siya napansin ni Akdal. Pumasok ito sa malaki niyang bahay at sumunod din si Aton. Nagpakalat na rin siya ng sabulag para ang mga gwardya sa bahay ay hindi siya mapansin. Nang makita ni Aton na umupo ang kanyang kakambal tapos si Bless, nandoon lang siya nakatago sa ilalim ng hagdan. Papa, kailan mo ba kami pakakasal ni Bless? Malapit na, anak. Malapit na. Kinagulat ni Aton. Papa ang tawag sa kanya ng kanyang kakambal. Ibig bang sabihin noon sadyang naging maayos ang naging trato ni Akdal sa kanyang kakambal? Kapansin-pansin naman kasi ang magara nitong pamumuhay. Naisip din ni Aton, ano kaya ang naging isang malaking kasalanan ng kanyang ama at bakit kailangan nitong makiganti
at patayin ang kanyang ama. Teka, wag mo akong hawakan. Ikaw naman. Huwag ka naman ganyan. Nakita mo na ngang isinama kita rito sa bahay eh. Di ba? Oo, pero respeto naman. Napansin noon ni Aton na malaki rin ang pagbabago sa ugali ng kanyang kakambala. Naging bastos na kasi ito kung saan niya hinahawakan sa katawan ang babaeng si Bless. Hanggang sa ang kanyang ama-amahan na si Akdal ay may ibinulong sa kanyang kakambala. Napansin noon ni Aton na biglang natuwa ang mga mata ng kanyang kakambal at sinabi nito kay Bless na ihahatid na siya papauwi. Paglabas ng bahay, biglang may dalawang lalaki ang tumatakbo at mabilis na sinako ang babaeng si Bless. Kitang-kita yun ni Aton. Ipinasok ito sa van. Akala'y lalabas sila sa bakuran pero hindi pala. Habang nasa sasakyan ng babaeng si Bless, ibinibiyahe yon sa loob lang ng bakuran. Sinundan naman sila ni Aton at sa bandang likod pala nun, maraming kubo. Binilang niya ang mga kubo na yon. Nasa 10 ang mga ito. At napansin din ni Aton na may mga taong naglalabasan. Hindi siya makapaniwala. Sa likod ng mataas na bakod ay may mga nakapaloob pala na mga patay gutom na aswang. Bitiwan niyo ako! Wika ng dalagita. Nang ilabas doon si Bless mula sa sako, unti-unting naglapitan ang mga patay gutom na aswang. Akmang pagpaparti-partihan nila ang katawan ng dalagita nang biglang sumigaw si Aton. Bitawan niyo siya! Mga patay gutom kayo! Nagulat ang lahat sa pagsigaw niya na yon. Hindi nila lubos akalain na may taong makakapasok sa bakuran ni Akdal. Maya-maya pa, si Akdal at si Rio ay dumarating. Sabi ko na nga ba, may nakapasok. Ha! Kung hindi ako nagkakamali, nakita na kita noon. Parang natatandaan ko yung amoy mo. May nagbago lang ng kaunti. Rio, anak! Dad? Ikaw nang bahala dyan. Sa palagay ko, kaedad mo lang siya. Sige Dad, akong bahala sa bata na yan. Biglang sinalakay ni Rio si Aton. Nagpambuno silang dalawa. Dito napansin ni Aton na ang kanyang kapatid ay talagang hindi siya nakikilala. Bukod pa rito, walang pakundangan si Rio. Nasakta ng kanyang kapatid. Hindi namang gumaganti noon si Aton dahil alam niyan lahat. Hanggang sa nagulong-gulong sila papaibaba sa rumaragasang sapa. Kahit na sila'y tinatangay ng sapa, hindi pa rin sila nagbibitawan. Hanggang sa nang mapunta sila sa gilid, doon pa lang sila nagbitawan at sinabi ni Aton ang mga katagang. Rio, kahit anong gawin mo, hindi kita maaring saktan. Dahil nagpunta ako rito para hanapin ka. Hinahanap ka na ni Inay. Miss na miss ka na ni Inay. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Rio! Kapatid mo ko. Kambal mo ko. Wala akong kakambal. Wala! Tila ba hindi na makakilala si Rio hanggang sa ginamit na ni Ato ng kanyang abilidad. Napansin niyang ang kapatid niya pala ay na-brainwash. Nabago na ang kanyang isipan at binuhay ito sa galit at ito'y kumakain ng sariwang laman. Lulukuhin mo pa ako?
Paniniwalain mo pa akong kapatid kita? Wala akong kapatid. Yun ang sabi sa akin ni Papa. Nagulat siya dahil sa bulsa ni Rio, naglabas siya ng sariwang laman at walang awang pinangas kahit nakaharap si Aton. Anong ginawa mo, Rio? Huwag mo sabihing aswang ka na katulad ni Akdal. Oo, at kaya lang ako nag-uuwi rito ng dalagitang birhen para ialay sa mga kamag-anak namin. Dito ay mas lalo nang nalinawan si Aton. Naisip niyang labanan na lang kaya niya ang kanyang kapatid. Pero hindi, pinipigilan pa rin siya ng kanyang sarili. Naalala tuloy ni Aton yung mga bilin sa kanya ni Kanole na kapag hindi niya alam ang kanyang gagawin sa kanyang kalaban, tawagan lang siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa hangin. Nung oras na yon, tinakasan ni Aton ang kanyang kapatid dahil nga ayaw niya itong masaktan. Umalis muna si Aton sa bakuran na yon at muli siyang bumalik sa bahay ng pulis. Oh! Nandito ka pala. Opo, sir. Oh, anong balita? Nahanap mo na ba ang kapatid mo? Hindi pa ho, sir. Ah! Anong plano mo niyan? Ayaw sabihin ni Aton ng katotohanan sa pulis. Lalo na't alam nito kung sino ba ang taong nagkakanlong sa kanyang kapatid. Maaari kasing salakayin sila ng mga pulis. At dahil sa purong aswang ang mga tao doon, tiyak na hindi may iwasang may mamamatay. Maliban sa panig ng kabila, tiyak na ganun din sa panig ng mga otoridad. Nagtagal ng 2 araw si Aton sa lugar na yon dahil inaasahan niyang pupunta roon si Kanole. Aton, sir, may bisita ka sa labas. Sino raw po yun? Nole. Nole ang pangalan ng taong yun. Sir, bisita ko po siya, sir. Maaari po ba siyang papasukin? Oo naman. Pasok ka raw sa loob. Salamat ho, sir. Oh, Aton, anong balita? Maestro, nakita ko na yung kapatid ko. Buhay na buhay siya. Kaya lang, natuto na siyang kumain ng sariwang laman. Hindi ba po sabi nyo, kapag hindi ko alam gagawin ko, sulatan ko lang kayo? O kaya naman, huwag ka masyado maingay. Baka marinig ka ng pulis. Tara, puntahan na natin. Hindi po ba kayo magpapahinga? Hindi na, Aton. Hindi na kailangan yun. Nagpaalam sila sa pulis na mataba. At yun ding oras na yon, pinuntahan nila ang lugar ni Akdal. Yan. Yang mataas na bakod na yan. Nandyan ang kapatid ko. Si Akdal. Si Akdal buhay pa rin. Mabilis silang pumasok sa loob. Agad silang nakita ng mga bodyguard. Ang mga bodyguard na mga nakabihis ay mga kalahi lang din pala ni Akdal. Walang nagawa ang mga ito nang pagsasakalin sila ni Kanole at binalibag sa kabilang bakod hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Sino kayo? Uy, ikaw na naman? Oo, ako ito, Rio, ang kapatid mo. Sinabi ko na sa'yo, wala akong kapatid. Teka, kilala kita. Ha? Sino? Ako? Long time no see, no Lesto. At anong ginagawa mo sa aking mansyon? Akdal, di ba patay ka na? Pero paano nangyari yun? Swerte pa rin ako, no Lesto. Dahil may pintig pa rin ang aking puso na siyang dahilan ng aking muling pagbangon sa hukay. Sabihin na natin ganon, Akdal. Pero ang nais kong sabihin sa'yo, yung batang kinuha mo, ibabawiin na namin.
Sinong bata? Yun oh, si Rio. Hindi. Anak ko siya. Anak? At paano mo siya naging anak? Paano? Umalis ka rito, Nolesto. Masaya na ang buhay namin. Hindi maaari. Kahit na anong sabihin mo, hindi siya dugot laman mo. Okay na sana na nandirito siya dahil nabigyan mo siya ng maayos na buhay. Kitang-kita naman Kaya lang, tinuruan mo siyang maging katulad mo. Ngayon Akdal, kung hindi mo ibibigay ang kakambal ni Aton, mapipilitan ako. Nolesto, baka nakakalimutan mo. Nandito ka sa bakurang ko. Lahat ng gusto kong gawin si Rito magagawa ko. Ganun ba? Baka nakakalimutan mo rin. Si Nole ang kaharap mo. At kung saan ako nakatungtong, yun ang teritoryo ko. Ganon? Tila ba naubusan na ng bait si Akdal, kaya't ipinag-utos nito sa kanyang mga kamag-anakan sa likod na sugurin si Kanole. Pero nang makilala nila si Kanole, lahat sila ay nagtatakbo at nagsigsibalik sa kani-kanilang bahay. Nagalit naman noon si Akdal. Sinumbatan niya ng kung ano-ano ang kanyang mga kamag-anak na kesyo wala silang utang na loob. Na kesyo hindi raw sila dapat na tinutulungan. Mabilis naman siyang kinontra ni Kanole. Paanong ibabalik ang kabutihan niyang loob kung pagpatay naman sa isang tao ang kapalit? Nang dahil doon, si Akdal na lang ang lumaban. Ganon? Ganyan ba? Ganyan ba ang estilo ng pagpatay mo sa kapanalig kong si Nartate? Ha? Si Nartate, kinain ko ang kanyang mata. Pinutol ko ang braso. Kinain ko rin ang kanyang laman loob. Ganon. Pues hindi mo yung kayang gawin sa akin. Maging sa kanyang anak. Sinenyasan ni Kanole si Aton na gamitin nito ang kanyang abilidad na mga natutunan sa kanya. Nang dahil doon, hinamon niya si Akdal. Tayong dalaw na lang, Akdal. Ipapakita ko sa iyo mga natutunan ko. Ang kanyang kakambal na si Rio ay hindi naman makakilos. Nanonood lang ito at pinagmamasdan kung paano binubugbog ni Aton ang kanyang ama-amahan. Ano, Akdal? Kaya mo pa? Bugbog sarado si Akdal nung mga panahon na yon. Nagkanda sugat-sugat man ang buong katawan noon ni Aton, pero baliwala lang ito sa kanya dahil lahat ng mga yon ay mabilis na naghihilom. Hanggang sa naubusan na ng pasensya ang batang si Atom. Sinuntok niya sa sikmura si Akdal, kaya ito sumuka at hindi pa ito nagsawang pinagdadaganan ang likod ni Akdal. O ano, puputulin ko na tong ulo mo. Wag! Wag! Ano? Maestro, nasa sayo ang hatol. Aton, kapatid at ama mo ang kinuha niya sayo. Hindi kita pipigilan. Pero kung ako tatanungin, kunin mo na lang yung kapatid mo. At ang tao na to, dapat siyang magbayad sa batas. Pero aswang siya, maestro. Alam ko yun. Kaya kong tanggalin ang pagiging aswang niya para lang masabing wala na siyang kaalaman para pagbayaran niya ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Sumang-ayon naman si Aton sa sinasabi ni Kanole. Dahilan kung bakit hindi niya pinaslang si Akdal. At ang kapatid naman nito'y ibinalik ni Kanole ang alaala. Gulat na gulat pa nga siya dahil nandun siya sa ganong bahay. At nang makita nito ang kanyang kakambal na si Aton, nag-akapan pa silang dalawa. Akapan, iyakan
ang nangyari dahil sa sobrang pagkamis. Habang si Akdal naman ay nakaposas at nakatali ang mga paa, ipinoproseso ni Kanole ang pagtatanggal sa pagiging aswang niya. Yung mga bodyguard niyang aswang at iba pa ay mga nagtakbuhan. Sa bagay hindi naman sila importante kung tutuusin. Bumangon ka, Akdal. Ngayon mananagot ka sa dami mong pinatay. Akala mo siguro, Nole, di ako makakalabas. Makakalabas ako pag ginusto ko. Diyan ka nagkamali. Hindi ka na aswang ngayon. Ubusin mo man lahat ng ari-arian mo, ibenta mo man yan. Kulang pa yan sa kabayaran ng mga taong pinaslang mo. Sinusubukan ni Akdal ang magbago ng anyo. Pero wala siyang magawa. Ganon pa rin siya. Hindi siya nagbabago. Ganon pa man, may galit pa rin si Aton sa kanyang sarili. Dapat daw ay pinatay niya na si Akdal. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Kanole ang natutunan niya sa loob ng mahabang panahon na minsan ay kailangan nating magpaubaya at hindi lahat at hindi sa oras ng pagkakataon na yon kailangan mong kumitil ng buhay ng kalaban. Nagkasama-sama na sila sa isang bubong ng kanyang nanay. Bumukod na rin sila sa kanyang stepfather dahil nga nakakahiya. Nagpatuloy ang kanilang buhay at si Aton ay naging isang ganap na albularyo sa kanilang probinsya. Magandang gabi sa inyong lahat. Nakatatapos na po tayo ng isang magandang kwento.